Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kasama po ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, yung kanilang mga intensyon. Atin din pong ipagdasal ang lahat ng mga may sakit na nagdidibosyon kay Santo Padre Pio. Atin ding ipinagdadasal ang mga nagpamisa ngayong oras na ito at araw na ito. Ganon din po yung mga sumulat sa ating mga donation boxes, nagpapadasal, nagpapamisa. Kasama ng ating pananalangin para sa ating mga kapatid na overseas Filipino workers at lahat ng mga taong napalayo na sa Panginoon at ayaw nang magbalik dahil sa kanilang karanasan o mapapait na karanasan na nagdala sa mas malalaking kasalanan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-aasang matatag upang huwag naming pag-aalinlanganan ng katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudiyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit, nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinapayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala
At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidya at nakarating ng Pampilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawang ginanap nila matapos nilang itagubilin ang pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kung dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpupuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Nasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kasama po ng mga paring naglilingkod sa pambansang dambana, kayo po ay aming malugod na wini-welcome dito sa National Shrine of Saint Padre Pio. Kasama na rin ang aming pagbati sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito at ng anibersaryo ng kanilang kasal. Ganon din po ating binabati at tayo ay nagpupugay sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung mga overseas Filipino workers natin na masugid na sumusubaybay sa ating live streaming dito sa araw-araw na pagdiriwang natin ng banal na misa. Realidad ang nagsasabi sa atin o katotohanan ang nagsasabi sa atin na ang buhay ay hindi lamang puro saya. Ang buhay ay hindi lamang puro galak.
hindi lamang ito tagumpay, meron din sa likod ng bawat tagumpay ay meron ding pagsubok, meron ding krus, meron ding hirap tayong daladala. At kanya-kanya tayo ng krus o pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, kasama ng kanya-kanya din tayo ng success o tagumpay sa buhay. Ang sistemo nito, kapag tayo ay dumaranas ng tagumpay, lagi tayong inspired at lagi tayong masaya sa buhay. At ito naman ay wala namang masama dito. Wala namang masama na magdiwang at mas lalo pang ganahan sa mga success o tagumpay natin sa buhay. Yun nga lang, ang danger kapag ganito lang ang ating attitude o perspective sa buhay, kapag tayo naman ay dumanas ng pagsubok, na realidad naman sa buhay natin o krus, no? O mga pasanin, sunod-sunod na pagpasanin, ang tendency naman natin ay mawalan ng gana. Ang tendency naman natin ay mawalan ng pananampalataya. Ang pagsubok kasi, o ang mga pasanin, ang nagpapahina ng ating pananampalataya, humanly speaking. At sino ba naman ang hindi manghihina sa sunod-sunod na dagok sa buhay? Nalugi ang negosyo, ang pinagkakakitaan, natanggal sa trabaho, hindi naging successful sa application sa abroad, nagkasakit ng malubha at kung ano-ano pa. Sino ang hindi manghihina at sino ang hindi maku-question ang pananampalataya sa ganitong mga karanasan? Mga kapatid, sa pagdanas natin ng mga sunod-sunod na dagok o iba't ibang pasaanin sa buhay, maganda po ang paalala sa atin ng karanasan ni San Pablo. Sa unang pagbasa, narinig natin kung papaano naging totoo sa kanya na ang pasanin ay maging lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang ginagawang pagpapalaganap ng mabuting balita o pagpapatuloy ng misyon. Pagdating niya sa Iconia at Antioquia at iba pang mga lugar katulad ng Listra, sinundan siya ng mga Hudyo at sinulsulan ang mga tao para siya ay batuhin hanggang sa mamatay. Pero sa halip na manghina ang loob ni San Pablo, sa halip na siya ay sumuko at sabihing tama na, hanggang dito na lang, mas lalo siyang lumakas at mas lalo siyang naging matapang para labanan ang mga humahadlang sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano ang nasa likod ng kanyang tapang na ito? Ano ang nasa likod ng kanyang pagsusumikap para huwag mawalan ng gana sa buhay at maipagpatuloy ang kanyang misyon? Dalawang bagay. Una, sapagkat mahal niya ang ating Panginoong Hesus. Mahal niya ang ating Panginoong Hesus at handa siyang mag-alay ng buhay para sa Kanya. Meron siyang relationship, strong relationship with the Lord. At ikalawa, alam niya kasi na ang pasanin ang susi para makapasok siya sa pintuan ng langit o kaharian ng Diyos. Dalawang bagay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at paanyaya
upang kung sakaling tayo ay nanghihina ang pananampalataya dahil sa iba't ibang klaseng pasani na dinadala natin ngayon, tularan natin ang ehemplo ni San Pablo. Totoo naman na nakakapanghina ang mga iba't ibang dagok sa buhay. Sino ba naman ang hindi manghihina na natuklasan yung kayo ay may malubhang sakit? Sino ba naman ang hindi manghihina sa katotohanan hindi nyo alam kung paano matutustusan ang pangangailangan ng inyong anak na nag-aaral at takot kayo na baka siya ay mapatigil? Sino ba naman ang manghihina na matapos lokohin ng partner sa negosyo o lokohin ng ibang tao, namatay pa ang inyong mahal sa buhay? Sino ang hindi manghihina sa ganitong karanasan? Pero maganda ang paanyaya ng ating mga pagbasa. Sa halip na tayo'y panghinaan ng loob at sa halip na tayo'y sumuko, sinasabi sa atin na, no, laban lang. Huwag nating tingnan yung nangyayari sa atin ngayon. Ang tingnan natin ay yung nakaabang na gantimpala sa mga taong nagsisikap na isabuhay ang pananampalataya at maging halimbawa ng isang nagpapahayag at gumagawa ng mabuting gawa ayon sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Yan mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayong umagang ito. Dagdagan natin ang lakas ng loob natin upang huwag tayong sumuko sa mga dagok at mga pasaaning dala ng pagiging tao, dala ng pagiging narito sa mundong ito. Huwag susuko, lalaban, dahil nandyan ang ating Panginoong Hesus na handa tayong samahan sa ating pinagdadaanan at lagi nating tingnan ang kapalit ng ating pagdurusa at pagtitiis. Kung iaalay natin ito bilang pakikiisa sa ating Panginoong Hesus na siyang naunang nagsakripisyo at nagtiis para sa atin. Katulad ni San Pablo, sa halip na sumuko, ipagpatuloy natin ang paglaban at pananampalataya. Umasa tayo sa buhay sa kabila at ito'y maging inspirasyon natin para huwag kaagad sumuko. Dagdagan natin ang ating pananampalataya. Bumuo tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesus upang matutuhan siyang mahalin. Hindi lamang ang kanyang turo at aral, mahalin din natin siya bilang Diyos na nagtuturo sa ating batahin ang ating krus araw-araw saka tayo sumunod sa Kanya. Tatandaan natin na ang bawat nagpapasaan ng krus araw-araw ay may gantimpalang buhay na walang hanggan. At mangyayari lamang ito kung matututuhan nating mahalin ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa Kanyang tagumpay o muling pagkabuhay, lalo't higit mahalin natin siya sa Kanyang paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pamamagitan ng pagtulad sa Kanya na nag-alay ng buhay, tinanggap ng buong buo nang walang reklamo sa Panginoon sa pagpasan ng sarili niyang krus. Ganon din mga kapatid ang paanyaya sa atin. Huwag na huwag susuko
at masisiraan ng loob dahil sa mga pasanin at krus sa buhay. Merong nakalaang gantimpala sa lahat ng nagbabata ng krus at nagtitiis, ang buhay na walang hanggan. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa, ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung di kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming... Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa
ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen.